Kausapin po natin ngayon, Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustilo. Magandang gabi sa iyo, Ronald. Magandang gabi po, Miss Pinky, at magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Meron ho kasing mga nabanggit na pangalan kanina dun sa ulat ng aming reporter. Sino-sino ba siguro para manggaling din sa inyo, sa pagkaalam ninyo, yung mga influencer slash promoter ng illegal online gambling na iniimbestigahan na ng CICC? Actually po, yesterday, we issued a statement na hindi po muna sana natin papangalanan, no, pending the preservation of the evidences po laban sa kanila. Kasi importante po para po sa ating mga partner agencies na ma-preserve po yung mga ebidensya bago ho isampa yung mga kaso, no. So yun po yung reason kung bakit hindi pa ho natin Mm, inilalabas yung listahan kasi medyo marami po yun hong mga ebidensyang kino-compile. Most of them date back up to 2 years ago, no, yung na mga videos na okay. kino-compile ng ating mga kasama po sa Pero CIC. Ronald, surely no, meron ng na-preserve na mga video. Dahil first and foremost, ang tawag nga dito ay illegal eh. Kahit na inanunsyo na dapat tanggalin na nila yan, prior to that, dapat nakapag-reserve na ng ebidensya. Yes, meron naman na po nga na-preserve doon po sa ibang mga accounts na atin hong in-endorse kahapon at hinihintay na lamang po natin yung update from CICC kung nakapag-endorse na po sila doon po sa mga platforms. Dalawang action po kasi yung gagawin ng CICC. Una po ay yung pag-endorse doon sa mga platforms, sa mga social media platforms para ho burahin yung Okay. content at saka burahin yung mga pages ho ng mga influencers na nag-endorse ng illegal. Yung pangalawang action po, ito naman po yung dito po gagamitin yung yung mga ebidensya, yung pagsasampa naman po ng mga kaso laban sa kanila. Gaano ba kalaki na tong mga illegal gambling sites? Napakalaki na po, no? Alam nyo, we compared it when 2 years ago, tayo po ay sumulat po sa National Telecommunications Commission at back then, naalala ko po ay nagpa-block po kami ng 5 online gambling sites, no? At na-actionan po ito ng NTC. Pero ngayon po ay nakapanumbalik sila at ngayon po ay sobrang dami na po talaga ng mga illegal na online gambling sites at napakahirap na pong i-monitor kung gaano sila karami kasi ang nangyayari po talagang patintero po yung pagte-takedown, no, kasi pwedeng mag-takedown ngayon yung ating mga internet service providers, pwedeng mag-takedown ng NTC pero maya-maya ho nakakabalik ho sila gamit ho yung mga mirror sites, no. So sobrang dami na po talaga and sa atin hong huling bilang it runs in the hundreds na po at most of them are located offshore. Nasa ibang bansa ho I yung see. kanilang oo, mga operate na doon po natitrace ng ating pamahalaan yung kanila hong yung pinanggagalingan ho ng mga operasyon. Kaya medyo challenging din po sa part ng ating gobyerno na talaga hong totally ma-shutdown sila kasi hindi ho ito katulad ng mga Pogo, Pogo call centers na dito ho, pag na-raid ho natin, nakikripple ho natin yung kanilang operasyon. Ito hong mga nag-ooperate ng illegal gambling sites, technique ho talaga nila na hindi ho sila doon sa country na kanila hong tina-target for operations yung magiging base nila. Okay, so overseas ang kanilang base, pero marami sa mga kilalang influencer, tama ba, ang nangunguna sa pag-promote nito? Tama po kayo, mga local influencers po ang nangunguna ho sa pagpo-promote. Kaya ho yung part ho nung panawagan ho natin, alam nyo kasi may 80% ho ng mga influencers na minomonitor natin yung nag-take down na ho ng kanilang mga content, no? So we sent them a letter inviting them na makipag-dialogo po sa atin kasama ang CICC at ang isa po sa mga intensyon ay ma-unmask po sino po yung mga ahente na Mhm. nag-ooperate ho dito sa ating bansa nang sa ganun yun naman po yung susunod nating targetin. Pero
bakit kaya, what will encourage them to actually talk to government knowing that, di ba malaking kinikita nila dito? Yes, malaki po talaga. Kaya po yung atin pong talagang yung kampanya ho talaga natin, kapag ka hindi ho sila tumigil ay tatanggalin po natin yung tatanggalin ho ng pamahalaan yung kanila hong source of income, which is yung kanila hong social media platforms, no? So it's up to them to decide ano ba ang gusto nila, makipagtulungan sa ating pamahalaan, i-ensure na maging mas ligtas ang internet sa pamamagitan ng pagwaksi doon sa mga illegal online gambling operations, o magpatuloy sila doon sa kanilang mga ginagawa. It's up to them, and we are hoping na they will find it reasonable na makipagtulungan sa ating pamahalaan. Kasi alam niyo ho, ganito ho yan para they can act as parang mga whistleblowers, no? Mm. Uh, it's to their interest na makipagtulungan ho ngayon sa pamahalaan, kasi otherwise marami hong mga pwedeng isang pang reklamo sa kanila, kasi kahit ho nag-take down na sila, kami po sa Digital Pinoys and I believe kahit po ang CICC ay nag-preserve na rin po ng mga nakapag-preserve din po ng content kahit ho nag-take down na sila ng mga post nila. Sabihin po natin ayaw nilang mag-cooperate. Pwede pa rin ho ba sila sampahan ng kaso, especially dun sa mga na-preserve na mga video or ebidensya laban sa kanila? Because first and foremost, kaya nga po tinawag na illegal illegal online gambling. Mali po. Tama po, tama po. Pwede pa rin po silang sampahan ng reklamo kung hindi ho sila makikipag-cooperate, no? Hindi ho porke nag-take down na sila ng kanilang mga post, absuelto na po kaagad sila. Opo. Kaya alam niyo ho, once na-commit yung crime, lalo ho ngayon, meron ho talagang mga nakapreserve na ebidensya, hindi ho ibig sabihin na okay na ho, free pass na po yun. Kaya meron pa ho tayong ipinapakiusap sa kanila na sa tingin natin ay dapat nilang i-fulfill. Okay. At yun ay yung pag-come forward at makipag-cooperate ho sa ating investigasyon. Ano po ang stand niyo sa online gambling? Online hindi po illegal online gambling. Total ban or regulation, and why? Sa bahagi po ng Digital Pinoys, ang aming hong panawagan ay strict regulation. Mas stricto pa ho dapat sa kung ano ho yung regulasyon na meron ho tayo ngayon. Kami po ay nagmumungkahi ng mga amendments ho doon ho sa polisiya patungkol sa regulasyon. Halimbawa, nananawagan po kami ng mas mataas na minimum age requirement para ho ikaw ay makataya. Pangalawa, mas mataas na amount ng minimum buy-in para ikaw ho ay makapaglaro. At yung isa hong mahalaga, yun hong paglilimita doon ho sa advertisements, kung saan lang ho pwedeng mag-ads yung hong mga online gambling platforms. Dapat wala sila sa mga social media platforms, wala ho sila dapat sa mga e-wallet, wala ho sila dapat sa mga super apps. Follow-up lang po, yung age requirement na sinasabi niyong dapat taasan, what is the right age or the appropriate age you think? Sa ngayon po kasi ay 21 years old pataas po ang pinapayagan, and base ho dun sa aming mga konsultasyon, yung parang nagiging consensus po ay 25 years old pataas. Pero syempre, it's up to the government. We are only suggesting it na 25, pero if the government sees na kailangan mas mataas pa siguro, tayo naman po ay sasang-ayon din dito. Alright, maraming salamat, Digital Pinoy's National Campaigner, Ronald Bustilo.